Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Sinadya ko lumayo dahil ayoko maging pabigat sa'yo habang buhay. Pero higit sa lahat, kahit masakit, nagparaya ako dahil gusto kong magkaroon ka ng isang bagong mundong bubuin. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Kahit Masakit, Nagparaya Ako dahil gusto kong magkaroon ka ng isang bagong mundong bubuin. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Kung umiiyak ka dahil sa nangyari sa atin ngayong gabi, patawarin mo ako, Christine. Nagawa kong lahat ng ito dahil mahal na mahal kita. Kahit paulit-ulit, ibibigay ko sa iyo ang sarili ko. Dahil sa ganitong paraan ko lang patutunayan kung kaano rin kita kamahal, Arman. Pangako, Christine. Habang buhay kitang mamahalin. Sana nga matumbasan ko ang pagmamahal mo. Gusto kong malaman mo na handa akong isakripisyo kahit na ang sarili kong kaligayahan para lang maramdaman mo ang katapatan ng damdamin ko. Ganun kakalaga sa akin. Tana, masyado ka nagiging emosyonal. Basta tandaan mo, pagkatapos ng gabing ito, hindi na ako mawawala sa tabi mo hanggang sa araw ng ating kasal. Pwede bang mahalin mo ako ng paulit-ulit ngayong gabi, Arman? Christine? Yakupin mo ako ng paulit-ulit. Halikan mo ako ng paulit-ulit. Tamang-tama ang baba mo ng mga maleta. Nakatawag na ako ng taxing maghahatid sa atin sa domestic airport. Kung ganun po, tara na po. Mauna ka na at ikakandado ko lang itong pinto ng apartment, gaya ng ibinili sa atin ng may-ari. Ay, sige po. Hihintayin ko na lang kayo sa taxi.
Christine, habang bumabiyahe ang taxi nito papuntang airport, pwede ka pang magbago ng pasya. Itay buo na po ang desisyon kong umalis. Bukas na ang araw ng inyong kasal. Kaya mas kailangan ko na pong lumayo. Hanggat hindi pa kami nakakasal, hanggat hindi pa natatali si Arman sa isang obligasyon, magpapahirap lamang sa kanya habang buhay. Pero mahal na mahal ka ni Arman. Huwag mo muna sanang pangunahan ang sitwasyon. Kung alam niyo lang kung gaano kasakit sa akin ang gagawin kong ito, Itay. Pero ito lang po ang tanging solusyon upang harapin ko ang katotohanan. Ayoko na rin pang hinayangan ng mga posibilidad na dapat kong talikuran. Kahit pa ang lahat ng iyon ang magiging dahilan ng kamatayan ng pag-ibig namin ni Arman. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Armand, 15 minutes na lang bago ang kasal, pero bakit wala pa rin si Christine? Saka yung tatay niya. Ma-relax ka lang. Baka na-traffic lang yung bridal card. Darating din sila. Bakit kasi hindi mo sila tawagan? Para kung ano man ang aberya, huwag nang ituloy ang kasalang ito. Please stop being negative, okay? Pwede bang huwag ka nang magsalita kung hindi rin lang makakatulong sa situation? Nag-aalala na rin ako dahil hindi ko na nga sila makontak. Pinadadali ko lang ang pagdedesisyon mo sa araw na ito, Armand. Kapag lampas na sa oras ng kasal at wala pa ang babaeng yon, uuwi na tayo. Darating si Christine, ma. Parehong mahalaga sa aming 2 araw na ito. Kaya hihintayin ko siya kahit anong oras pa siya makarating. Oh, ayan! Ngayon ko lang nabasa ang text ng driver ng bridal car na inupahan mo. 2 hours bago ang oras ng kasal, sinundo raw niya sa tinitirang apartment sina Christine at yung tatay, pero nakakandado raw ang pinto ng apartment. Naghintay raw siya na matagal doon, pero ni Anino na magaba hindi niya nakita. Tinatawagan daw niya, pero unattended ang mga cellphone. Ma, kahit hanggang sa mga oras na ito, iniintay ko pa rin si Christine. Ano? Alam ko, may malaking dahilan ang hindi niya pagdating. Pero ano man yun, ma, handa ko siyang unawain. Oh my God, son! Hindi ba dapat maging thankful ka pa sa hindi niya pagsipot sa inyong kasal? Because he only proved kung anong klaseng pag-iisip mayroon siya. Magulo, pabago-bago, and you don't deserve her. Kaya kalimutan mo na siya, Ma, di ba? please, hindi kanya mga salitang kailangan kong marinig. Nasaktan ako sa nangyari. And all I need is your caring and support. Pero lalo rin yung pinabibigat ang damdamin ko. Dahil gusto kong magising ka sa katotohanan na sinubukan ka lang gamitin ng babaeng yon sa kanyang ambisyon. No. Pero hindi kinaya ng kanyang konsensya. Kaya basta ka na lamang niya tinalikuran. No. See? Kung gaano siya kawalang kwenta. Mabuting tao si Christine, ma. Hindi siya katulad ng mga iniisip nyo, ng mga sinasabi nyo. At hindi ko siya pwedeng husgahan hanggat hindi ko nalalaman ang tunay na dahilan ng hindi niya pagsipot sa aming kasal. Oh, heto ang kanyang larawan. Oh, siya pala si Arman. Isang civil engineer at nag-iisang anak ni Consuelo na nakalinya sa jewelry business. Na nitong nakaraan, hindi kamo sinipot ng bride niya sa kasal.
Oo, siya nga. Pero, pakiusap ko lang. Pwede ba, ibalato mo na lang siya sa akin? Bernadette, binabalaan kita, ha? Hindi kasali ang emosyon sa trabaho natin. Kundi, timbog tayo. Gusto ko siya. At mas makukuha natin ang pakay natin sa kanilang mag-ina kung mahuhulog siya sa akin. Alam mo, iniisip ko kung dapat nga kitang pagkatiwalaan tungkol sa nadarama mo sa lalaking yan. Trust me. Tutupad ako sa usapan. Ibibigay ko ang parte mo sa transaksyong ito. Dapat lang. Dahil kung hindi, sisirain ko ang marami mong plano sa mag-ina para pareho tayong walang pakinabang sa huli. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kristen! Anak, anong nangyari sa'yo? Tay, bigla pong namanhid ang buong katawan ko. Ha? Ano ng kamay ko? Kaya nabitiwan ko po yung pinggang hinugasan ko. Alik. Maupo ka rito. Oh, huwag ka na muna magpilit na gumawa ng mga gawaing bahay. Akong bahala sa lahat. Tay, nahihiya na po ako sa inyo. Masyado na ninyo ako nagiging pasanin. Anak, wala kang dapat alalahanin. Hanggat kailangan mong tulong ko, nandito lang ako sa tabi mo. Hindi kita pababayaan. Dahil yan ang ipinangako ko sa yumao mong ina bago siya namatay. Pero hindi po ganitong buhay ang pinangarap ko para sa inyo. Anak, Ang gusto ko po sana, mabigyan kayo ng kaginawahan. Pero paano ko pa magagawa yun? Eto ako, hindi na makalakad mag-isa. Hindi na makakilos mag-isa. kung noon ayaw mo magpatingin sa doktor, sa pagkakataong ito, ako na masusunod. May pampublikong ospital sa bayan. Ipasusuri kita doon para mabigyang linaw natin ang lahat ng nangyayari sa Pero wag na po. Kaya ko pa rin po yung mga kirot at sakit. Wag na po ninyo akong alalahan. Anak, bakit? Ha? Umiikot ang paningin ko. Nagdidilim ang paligid. Hindi ko na po kaya. Kristen, anak! Hi, Arman. Oh, hi, Bernadette. Nandito ka rin pala. O, sinusundan mo kung talaga. Of course not. Hangout place kayo ito. Lagi ako dito. Nakita lang kita, kaya nilapitan na kita. Well, pasensya na. Baka nga nagkakamali lang ako ng impresyon sa'yo. Uy, wala nang laman ng mga bote mo. More wine? Sure, kahit ilan. Kaya kong ubusin. Gusto kong makatakas sa realidad kahit sandali lang. Gusto kong makalimot. Hanggang ngayon pala, hindi ka pa rin makamove on sa runaway bride mo? At 3 months, napakaikling panahon nun para agad akong makalimot. Gusto mo? Samahan kitang uminom? Why not? You know, kailangan ko talaga ng kausap sa mga oras na ito. Katya, Arman. Simula pa lang ito ng plano ko ng pag-angkin sa'yo. Sa ayaw mo o sa gusto.
Hanggang saan kakayanin ni Christine ng paglayo kay Arman? At si Bernadette, ano ang binabalak sa binata? Mga nagsiganap, Phil Cruz, Dante Castro, Lionel Benjamin, Susan Robles, Chiquit Amor, at si Vilma Borromeo sa papel na Christine. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Sel Barlam at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Kahit masakit, nagparaya ako dahil gusto kong magkaroon ka ng isang bagong mundong bubuuin. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas.